Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibin natin, palpak na paninira. Aba, may babala kay BBM, kapit kamay na. Ayan po mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at ito na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok. Nako, eto pong survey, no? Sabi po dito, sumadsad na sa negative 15 si President Bongbong Marcos Jr. Patuloy ang pagsadsad ng survey ratings ni Pangulong Ayan, Bongbong Marcos sa gitna ng mga isyu sa ekonomiya at mataas na gastusin ng mga Pilipino sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ay batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Si MJ Mondejar sa report. Pasok, MJ. Unfortunately, Bagsak na survey score ang sumalubong sa Administrasyong Marcos Unfortunately, parang dismayado talaga siya no? sa pagtatapos ng unang quarter ng taong 2026. Ito matapos sumadsad sa bagong personal record low na negative 50 ng net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bata ito sa pinakahuling social weather report na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS sa kanilang nationwide survey noong Marso. Ayon sa SWS, malaki ang ibinaba ng survey ratings ng Pangulo kumpara sa negative 3 net satisfaction rating na naitala noong November 2025 survey. Dahil dito, opisyal lang kinategorya ng SWS ang grado ng Pangulo bilang poor o mababa. Sa kabuuang survey, 33% lamang ng adult Kaya pa ba, Mr. President, no? Tinaguri ang poor. Ayan na, mga kababayan. Talagang mahirap na. Mahirap nang isalba itong kanyang ratings, mga karibin natin. Biruin mo, ilang 2 taon na lang po, mga kababayan, magtatapos na po ang kanyang termino. Supposed to be, pataas na po ito Filipinos ang nagsabing sila'y satisfied o nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. 18% naman ang undecided o hindi tiyak. Habang sumipa naman sa 49% ang dissatisfied o hindi nasisiyahan sa kanyang performance. Nako. Batay rin sa survey, nakapagtala ng malaking pagbaba ang net satisfaction rating ni PBBM sa lahat ng rehiyon sa bansa. Pinakamatindi ang naitalang negatibong marka ng publiko sa Mindanao at Metro Manila. Sa Mindanao, dumaos-dos ng 11 points ang satisfaction ratings ng Pangulo, patungong negative 40. Mula ito sa negative 29 na survey score noong November 2025. Sa Metro Manila naman, lumagapak pa ito sa So yan mga kababayan, wag na po natin tapusin. Importante po mga kababayan, no? Ang gusto lang naman natin dito i-point out ay lumagapak, sumadsad na po ang ratings ng Pangulo. Eto mga kababayan, pasadahan na po natin si Sir Lito Banayo. Pasok. kita naman natin na so far, nasasagot na mabuti ng mga batang abogado ng ni Vice President Inday Sara yung mga paratang na ginagawa ng prosecution panel Paratang, at ng kanilang mga witnesses, no? Na kuminsan ay halatang halata na either coached, kung basta pinag-aralang mabuti kung ano sasabihin, pero nahuhuli naman na either sariling bibig, nagsisinungaling o di Oo. kaya ay hindi naiintindihan. Wika nga ng mga senator judges kuminsan at pati ng presiding presiding judge, no, na Judges. si Senator Chis Escudero, kuminsan yung competence o competency ang tawag nila ay kulang, no? So ganun pa lang sa ngayon ang aking pananaw. Opo. Sa nakalipas na mga impeachment days, no? Trial days, mas naging malinaw ba na pamumulitika lang ang nangyayari? Kasi halimbawa, noong panahon na talagang pinuputakti ng kritisismo ang pangalawang Pangulo dahil daw sa kesyo paggamit ng mga fictitious na mga pangalan, mali daw ang paggastos, hindi raw tama, meron daw ginamit na pondo sa na pera ng taong bayan. Pero kung susumahin itong sa 15 araw, hindi naman pala bawal. Sabi nga ng taga-COA, silent ang Joint Memorandum Circular. Nabigla nga lahat, hindi naman ganun kalaki yung pinapalaki nila na si Mary Grace
Piatos. Yung Piatos. sinasabing nakatanggap pero parang nasa 70,000 na pesos lang ata ito. Meron namang mga ipinakita na katibayan na merong ginastos pero iba lang ang interpretasyon pala ng COA. Meron silang ibang hinahanap pero nakapagsumite ang opisina ng Pangalawang Pangulo at ang DepEd. Pero sa interpretasyon ng COA, nakukulangan lang sila. So makikita na ba na hina-hype lang noon at hanggang Correct, ngayon parang merong pilit. Pero pag hihimayin mo, hindi naman pala ganun ka-hype talaga, Ginong Lito. Tama ka dyan, Admar. Ano? In fact, pangatlong beses na ito, kung matatandaan natin, nagkaroon na ng mga napakahabang hearings sa Public Accountability Committee ng House of Representatives noong 2024 pagkatapos nung binaliwala ng Supreme Court yung unang attempt sa impeachment ng 2025 ay nag-umpisa naman ng Justice Committee ng House na yung pa rin kung ano yung mga paratang noon inulit na naman kaya ngayon pangatlong paratang na no lumilitaw na talagang political persecution ito Political no? persecution talaga. Pangalawa mismong si Senator Ping Lacson halimbawa, mismong siya ang nagsabi na wala naman pala mga security clearance Correct. itong mga examiner, wika nga, ng COA, no? Dito sa punto ng confidential and intelligence funds. So meaning mga kabayan, they are not credible, no? Hindi po sila yung tamang tao siguro na mag-audit dyan kasi wala silang securities clearance, no? Hindi nila maipapalabas o hindi nila maipapakita yung katotohanan. Kasi yung hinahanap nilang katotohanan mga kabayan, sino si Mary Grace Piatos, di ba? Hindi masagot kasi nga walang security clearance. So talagang hindi po lalabas ang katotohanan dito mga kabayan. So therefore, hindi nila naiintindihan yung talagang purpose ng confidential and intelligence funds, ang paggamit nito. So ang kanila parang parang paper parang accountant, yung accountant na tinitingnan lang medyo mali ito. Pero hindi naiintindihan yung talagang dahilan kung bakit nagbibigay ang pamahalaan ng confidential and intelligence funds sa ilang mga ahensya kasama na ang DepEd at ang Office of the Vice President. At pangatlo, Admar, para sa ordinaryong mamamayan, palagi kasi yung mga nagsusuri na mga sabihin na nating mga politically inclined, no? Yung mga nagsusuri, naghahanap yan ng kung ano-anong butas. Pero yung ordinaryong mamamayan na ngayon ay binabagabag nitong patuloy na lumulubog na ang halos 4 na milyong Pilipino sa baha. Ang laging sumasariwa sa kanilang isipan, napakaliit naman pala nitong tinatanong, iniimbestigahan dito kay Vice President Inday Sara na hanggang sa ngayon ay hindi naman nila mabigyan ng linaw na Correct. tunay. Samantalang napakalinaw sa pananaw ng lahat ng tao ang trilyong piso, bilyon-bilyon, daang bilyong piso na winaldas dito sa mga flood control project. Wag na tayong lumayo mga kabayan. Wag na tayong pumunta sa flood control muna, no? Kasi ang pinag-uusapan naman ay confidential fund, no? Dito na lang kay Boying mga kabayan, nung siya po ay DOJ, no? Nang siya po ay DOJ, meron pong 1.5 billion pesos na inilaan para sa confidential and intelligence fund nila mga kabayan. Hindi ba? Halos sing laki po ng confi fund ng Pangulo. Di ba? Meron din Tapos yung bibirahin nyo, eto, katiting lang. Kung talagang sinasabi yung accountability, transparency ang sinisigaw ninyo dyan, bakit hindi natin simulan dito? Sa mas may mapapala ang taong bayan. Di ba? Projects at iba't iba pang mga corruption scandals dito sa pamahalaan. So, para sa ordinaryong mamamayan tuloy, ang nangyayari, bakit ninyo pine-persecute itong aming Vice President samantalang kayo mismo
mga prosecutors, yung Kala ko mga mga po- congressmen mga na po, ano nandoon, sila mismo yung kanilang mga distrito ang siyang binabaha ngayon at sila mismo ang siyang di umano ay kasangkot dun sa paglilipat ng pondo ng bayan para sa mga anomalous projects kasabwat ang DPWH. So, ganun ang tingin ng taong bayan eh. Opo. Parang dragging na ba masyado, Sir Lito? Kasi naririnig na natin mula noon tapos malalaman, ay, yun lang pala. Parang mas may matinding problema pa tayo yung na buksan na tungkol sa flood control project. Parang minumulto ang kasalukuyang gobyerno every now and then 2024 ata kung dito ako nagkakamali na pinagmalaki ng gobyerno natin may 5,500 hanggang na. sa finact check ng kalikasan kaliwat ka ng baha 2025 narinig natin yung mahiya naman kayo. Nakikita nyo rin po ba sa 2028? Alam natin kung ang nai-imagine siguro ng ating mga kababayan pag ang Duterte ang nanalo sa 2028. Yan yung kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon kasi isipin talaga nila mababalikan sila. Pag hindi naman si BP Sara Duterte ang manalo, safe na ba ang Marcos administration? Safe na ba si PBBM? Kasi ang nakita natin na medyo kaalyado niya ngayon, yan yung mga katunggali din niya dati na nagkaroon ng sila yung nagkaroon ng uniteam. Yung yung unit team dati nawala na. Sinusuka. Opo. Yung mga sinusukat dati na ngayon kinakain na naman nilang muli, no? It's very funny, no? Correct. Kaya nga lagi kong sinasabi doon sa mga kaibigan kong dilawan, ano, na oy, tandaan nyo nga kailan ba namatay at sino ba nagpapatay kay Ninoy Aquino, no? Anong karapatan meron? Anong pumasok sa isip ninyo at nakikipagkuntsabahan ngayon kayo dito sa administrasyon ni BBM, no? Kaya nakikita yan ng taong bayan, malinaw sa kanila na para bang itong mga ito sa paghahangad lamang na makabalik sa kapangyarihan ay gagawin ng lahat, no? Kaya nga yung isinuka na kinakain na muli, no? Napaka sa ating mga Pilipino hindi lang katawa-tawa kundi napakasamang ugali ng ganyan, no? Mabanggit ko lang, Admar, ano? Recently halimbawa, may nilabas na survey. Hindi ko na babanggitin kung anong kumpanya ito. Pero ang pinalalabas, pagka daw may tambalang Lenny at Raffy Tulfo, angat na ng kaunti. Actually, margin of error. Pero angat na ng kaunti kaysa sa tambalang VP Inday Sara at si Senator Amy Marcos. Ito'y katawa-tawa sapagkat ang napaka-importante sa paggawa ng survey, kaya halatang-halata mong itong survey na ito talagang sinadya lamang nung kung sino nagbayad sa survey company na ito. Bakit ka magkakaroon ng survey at this point na ang research design mo, ang questionnaire mo, ang tinatanong mo, meron na kagad tambalan, no? Dalawang pinagbabanggaan mong tambalan na maliban kay VP Inday Sara, siya lang naman ang nagsabing siya tatakbo sa 2028. Correct. Nagsabi ba si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, na siya tatakbo bilang Vice President ni Inday Sara? Hindi. Si Lenny ba at saka si Tulfo, nagsabi na sila'y tatakbo. So halatang halata mo na talagang sinadya na kasi alam nila na parang asiwa ang taong bayan kung ang magpapareha, ang magtatandem ay parehong babae. At wala naman sigurong at pangalawa, ang ipapareho mo pa kay VP Inday Sara ay isang Marcos. So talagang sinadya yung tanong, no, para makakuha ng mas malaking boto para dun sa tambalang Lenny Tulfo na pareho naman hindi naman nagsasabing sila'y tatakbo. So halatang-halata ang mga lahat na lamang ng propaganda tools ay ginagawa nila, pati yung paggawa ng mga survey na dubious ang research design para lamang pakita sa taong bayan na humihina si VP Inday Sara, which is very far from the truth.
Bakit hindi na lang solo-solo na lang kung Precisely. presidente? Di ba, yun lumabas na lang. naman sa Pulse Asia yung solo-solo. Lumabas din sa WR numero yung solo-solo. O hindi ba, ang laki ng pagsamahin mo man ang boto ni Lenny at saka ni Raffy Tulfo, lamang pa rin. Pagsamahin mo yung dalawa, lamang pa rin si VP Inday Sara. So, kaya halatang halata may mga survey firms na siguro para sa akala nila, mabobola nila ang tao na pwede yung kanila. Okra research yan, okra research. Akala nila maluloko nila sa bayan ng Pilipinas. Yan sinasabi ko, di ba? Kitang-kita naman yung panlulokong ginawa ng okra research doon. Saka ang daming pwedeng itandem kay VP Sara. Kalahati. Ako prediction ko, Shirley, pasok na. Ang naririnig natin ng a year before ang isang eleksyon, ay tinaguri ang election budget na, no? Halimbawa 2028 yung election, yung 2027 budget talaga tinaguri ang election na budget po, no? Tingin niyo po ba mas lalo pang bibigat yung mga akusasyon at may kakayanin pa ba nila talaga na merong ibabangga sakali man dito kay VP Sara Duterte, or masyado ng huli ang panahon dahil sa dami ng parang ang tingin niya parang eksperimento, ang dami na nilang mga pinalutang na pangalan pero hindi pa rin lumutang na mas mataas sa pangalawang pangulo po, Sir Lito. Unang-una, Admar, tama ka dun sa sinabi mo na itong 2027 budget ay election year budget. Kasi yung 2028 budget, kalahating taon na lang nun, ang sakop pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Pangalawa, pagpasok ng campaign period, which is February 8 or February 9 sa 2028, no? Hindi ka na pwedeng gumasta ng pondo ng gobyerno para sa mga proyekto, no? Meron na tayong public works ban at that time, no? So talagang ang napakahalagang budget ay itong 2027 budget. But you're talking of 7.2 trillion, of which 978 or 976 billion pambayad lamang sa interes sa utang. At para matustusan ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno, matustusan ang yung mga ibang proyekto ng pamahalaan, at magbayad pa sa principal ng utang, halos wala namang matitira na rito. Kaya dapat ito, bantayan natin ng husto. Itong budget na ito, na gagawin, dadaan na naman sa Kongreso. At habang ang Kongreso naman, lalo na ang Senado, ay nakatuon ng pansin, hati ang atensyon dito sa impeachment trial at sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin bilang mga senador, baka mag-fast break na naman. Magkaroon na naman ng dadagdagan na naman yung unprogrammed allocations, gagawa na naman ng mga magic, no? Itong ating mga mambabatas para madagdagan ang kanilang pork barrel na maliban doon sa leadership funds na built-in na pala sa ating National Expenditure Program, siguradong magdadagdag pa yung mga yan ng kanilang insertions at kung ano-anong mga errata para lumaki ang pondo na makakakuha sila ng komisyon o kickback, para panggastos sa susunod na halalan. Kaya dapat itong bantayan natin ng, lalo na ang media, bantayan talaga ng husto itong budget na ito na baka i-fast break na naman nila. Kagaya ng ginawa nila noong 2023, 2024 at 2025, na dahil doon, tayong lahat ngayon ay baon na baon sa utang. No? Opo, doon po naman sa tanong na meron pa ba silang kayang ipalutang na mga pangalan na magiging katunggali nitong si Vice President Sara Duterte? Masyado nang huli na kung sa 2027 meron pa. Kasi sa ngayon, meron na bang mas malinaw na pwedeng, kumbaga, kung nagkaroon ng labanan, pagpapawisan talaga si VP Sara sa labanan? Lakas na makasar nitong si Sir Adbat. Yung mga pagpapawisan talaga. Hindi, sa totoo naman talagang malakas talaga si VP Sara kung meron mang itatapat
sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Leni no, noong 2022. No? At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pangkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. No? Unfortunately, yun yung tinatawag na regla ng ating politika sa presidency. Ito namang si Senator Raffy Tulfo, no? Na pumapangatlo sa mga surveys after Leni Robredo. Tingin ko sa pagtansya ko sa kanya, sigurado siya na re-election No, more or less panalo siya kung re-election lang ang pag-uusapan. Pero since kailangan na siyang tumakbo, pag siya ay tumakbo ng presidency at natalo siya, hindi na siya senador, no? So malaking risk, malaking riesgo para sa kanya yung pagtakbo. Kaya tingin ko hindi talaga malaman ng pamahalaan ngayon ng administrasyon ni Pangulong BBM kung ano ang gagawin nila sa 2028? Sino isasabak nila? O sino ang mapipressure o mai-impluensyahan nila sumabak laban kay Vice President Inday Sara? Tsaka yung kay Mayor Leni po ba, tingin nyo kung medyo naririnig natin kung ano yung performance niya as mayor, na maririnig sa buong Pilipinas talaga kung ano yung significant talaga ng mga kumbaga yung parang may dating ba? Tingin mo makakatulong iyon na mapaganda yung kanyang posisyon sa pampangaluhang halalan, Sir Lito? Admar, unang-una, magbalik tanaw na lang tayo sa 2022, no? Ako ang nag-campaign manager para kay Mayor Isko Moreno na tumakbong presidente noong 2022. Yung Manila ay sentro ng Pilipinas, yan ang capital ng Philippines. No? At nakita naman ng taong bayan kung ano yung mga nagawa niya sa loob ng 3 taon, o miski 2 taon pa lamang dahil kumandidato na nga. 2 taon na siya ay mayor ng capital ng ating bansa. Pero hindi pa rin umubre. Di lalo naman siguro yung Naga. Ano man ang magawa mo sa Naga, siguro hanggang sa Kabikulan, malalaman ng makikita ng mga kapatid nating Bicolano. Pero pag tiningnan mo ang buong bansa, no, na napakaraming probinsya, napakaraming bayan, paano mo maa-appreciate yung nagawa or magagawa pa ni Vice President ni Mayor Leni Robredo? Hindi ko tinatawaran ang kanyang kakayahan, pero yun na nga ibig sabihin, paano mako-communicate sa buong bansa na naging problema ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Paano niyang mapaparamdam sa buong Pilipinas noong 2022 yung kanyang mga mabuting nagawa sa Maynila? Di lalo na kung Naga ang ating pinag-uusapan. Unlike si Pangulong Duterte kasi nung tumakbo na noong 2016, 30 taon na mayor, no, ng Davao City. At matagal nang nakikita ng taong bayan kung gaano ang inasenso ng Davao City at gaano katahimik at peaceful ang Davao City dahil sa panunungkulan ni Mayor Digong Duterte noon. Kanya natanggap kagad siya ng taong bayan, no, na ito makakagawa ito na mabuti para sa atin. Mababago ang ating lipunan dahil sa kanya. Tsaka wala pang social media noon na Sir Lito, na parang napakabilis sumikat siya na word of mouth lang talaga. Unlike ngayon na pwede kang sumikat through social media, pero yun nga, wala din tayong naririnig na talagang magkakaroon ng impact sa kanyang kandidatura. Pero napag-uusapan yung 2028 elections, gaano kahalaga po na makuha nila yung Visayas at Mindanao? Na alam naman natin, kung titingnan mo yung sa mga kilalang survey, talaga ang Mindanao hindi matatawaran
Parang selyado na dyan. Oh, ano na yan, selyado na, Oo, oo. na Duterte. Dito sa mga sa Visayas naman, talagang hindi rin matatawaran. Nandyan din yun kasi Bisaya din yung ang mga Duterte. Gaano kahalaga na ma-penetrate ng mga makakalaban ni BP Sara for 2028 elections, itong mga lugar na to, hanggat hindi ba nila masusuyo ang Visayas, lalo na ang Mindanao, kung mahahati, at least mahahati nila yung Mindanao, wala silang tsansa for 2028. Wala eh. Naging tawag ko dyan, fortress na ang Mindanao at Central Visayas. Ang Mindanao ay 24% of the vote, of the national vote. Ang Central Visayas ay 10 to 10.5% ng yung Cebuano-speaking Bisaya. 10 to 10.5%. So you're talking of 34 Baluarte, mga to kabayan. 34.5%. Pwera pa yung mga Bisaya, pareho natin na dito nakatira sa Maynila, no? Or sa iba't ibang parte ng ating bansa, no? Naging ano yan eh, naging very loyal sa brand ng mga Duterte. Correct. No? Pag mahirap yan tapatan dahil unang-una, yung tinatawag nating Greater Manila area, wala yan yung Katagalugan, which is Southern Tagalog, plus NCR, plus Calabarzon, no? Puwera siguro yung mga Ilocano speaking part ng Central Luzon, no? Yan naman yan ang dahil sa proximity sa Manila, yan ang talagang una binabantayan ng mga issue. Pangalawa, yan yung mga kung sino yung mukhang llamado, no? Nakikita nila malakas, doon sila boboto. Correct. So, Meron mga ganyang Pilipino. Hindi nila tinitingnan kung sino yan, kung ano yan. Kunyari, mataas ang chance manalo si Marcos Jr. Doon talaga sila pupunta. At this time, hindi ho kayo magkakamali. Kung naman madidihado, at miski sa mga surveys, nakikita natin, kung hindi man number one, halimbawa sa NCR, number one na si Inday Sara, pero sa Central Luzon at saka sa Calabarzon, dikit na dikit yung pagiging number two niya. No? So, pagdating ng panahon, yan aangat pa rin. Lalo na, at itong mga probinsya ng Calabarzon, NCR, at ito, Sir Lito, maputol kita na mabilisan lang. Ang gusto lang ng sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to, managot. Correct. Kung may kagagawan kung bakit nalubog yung baha, nalubog sa baha yung kanilang mga Pampanga. Puro na sinisyo ng kanyang. ito pa ang sinasalanta ng baha, mayat maya, no? So, lalong tumitindi ang galit ng taong bayan dahil naalaala yung mga korupsyon na nakita sa ghost flood control projects. Sa maaari namang katandem ni VP Sara para maselyuhan talaga yung pagkapanalo, sa tingin nyo po needed pa niya ng katandem din? Taga Mindanao lang ba? Taga Visayas? Taga Luzon? Ano ba ang nakikita nyo po na makakapag-solidify pa? Ako, ang tingin ko talaga, itong paniniwala ko, kailangan niya maging katandem ay taga rito sa Luzon. Whether sa NCR, Pwede. sa Central Luzon, Northern Luzon, or sa Southern Tagalog, no? Sapagkat kailangang ma-fortify. Mahirap din kasi yung parang lalabas binaliwala na kami ng mga Correct. palibasa, malakas na si Inday Sara sa Visayas at Mindanao, binaliwala naman kami yung mga taga Luzon, ano? So, to obviate that, for balance, for purposes of balance, napakadami rin namang mga national figures dito sa Luzon na sigurado akong pag inalok ni VP Inday Sara na makipagtambalan sa kanya, nagkakanta Correct. kumahug pa yung mga yan. Correct. Miski yung iba na nandun ngayon sa majority block sa Senado, maniwala ka sa akin, Admar. Pag sinabi ni Inday Sara, gusto mo maging Vice President, katandem kong Vice President, sigurado payag na payag ang mga yan. Siguro huli na lang, sa mga magiging kalaban naman niya, ano kaya ang magandang tandem, kung taga saan ba, yung lugar ba, na may laban talaga, Sir Lito? Pagpapawisan si BP Sara sa labanan. Mahihirapan kumuha Magpapawisan. halimbawa, si Vice President Lenny, sino kaya ang kukunin niyang Taga Mindanao. katandem? Yung kasing mga taga-administrasyon ngayon, karamihan yan, taga-kabinete o kaya taga-senado, pagka nire-rate ngayon 1%,
mataas na yung 3%, meron pa nga 0.01% sa ibang survey. Wag na tayong lumayo mga kababayan, no? For example, si Lenny po ang for president, di ba? Tapos i-endorse siya ng President Bongbong Marcos Jr. na negative 15, negative 29. Oh, sino ang mag-aano diyan? Sino ang boboto diyan mga kababayan, di ba? Parang hindi ka gaganahang iboto yan kasi yung nag-i-endorse, di ba? Yung nagpo-promote sa kanila, malala, no? Mas malala pa sa ratings nila. Baka sabihin nila, ano ba itong nag-i-endorse sa atin? Mas mataas pa yung ratings natin kaysa sa kanya. 'Di ba? Nakakahiya po mga kababayan. Anyway, ano pong masasabi niyo diyan mga karibin natin? Just comment down below. Maraming salamat po.